Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po ang Politika All the Way at ako po si Jojo A, your host. Ngayon, I'm very excited also, as always I am, but this time medyo mas vibrant and uppity ako, no? Because with what's happening around the country now, some people are losing hope, no? Pero with the likes of our guest today, sabi nga, he's a breath of fresh air, especially kung ang ating pinag-uusapan ay future of Philippine politics and the future of progress in the country. And we have with us one of those na inaasahan natin na kabataan na magdadala sa atin sa tamang landas at sa tamang daan. You know? So, that being said, bigyan ko lang ng konti, no? He is one of the youngest legislator. Siya po ay labor leader, union organizer, and the president of National Federation of Labor. Among other things, he's one of my most admired in TikTok, no? Follower niya ako. Naku, mahaba na ito. Baka, ano. Anyway, let's all welcome Congressman Elijah San Fernando. Boss, thank you for your very kind introduction. Kulang nga yung oras. Dapat baka isang oras pa lang Okay na yun, natin. Future of Philippine politics. Totoo yun. Parang, ang hirap naman nun, future. Hindi, kasi just a bit of ano lang, friends, isa ako sa mga of your work noon eh. Nakikita kita eh. Nung sabi ko, uy, galing tong, well, pardon my, galing tong batang to. Tsaka matapang. You know, and from that time on, sinusundan ko na. And then when they told me that you were going to be our guest, I was very excited. Yeah. You know? Thank you, Boss. So, ito muna, how's life now? From TikTok, social influencer, or to being actually there? Tingin ko, wala naman masyado nagbago. Other than, syempre, kailangan gampanan yung trabaho sa house. At ito, kakatapos lang ng budget season recently, Boss Jojo. Talaga nakakapagod kasi we have to stay up until 3 a.m. Para bantayan yung budget. So, pero alam ko naman yung papasukin ko before I entered politics na ganyan talaga buhay, ganyan talaga ang trabaho dyan. So, tuloy-tuloy lang. Nakapag-adjust na, I can say, sa House of Representatives. So, nakita mo na ngayon talagang, hindi ka na ngayon looking from the outside. You're now inside the arena. Yes. Di ba? At nalalaman na, ganito pala ang House of Representatives, ang Congress. At siyempre, nahuhun yung skills ko as to how I relate with lawmakers. Kasi iba yung iba pag nasa labas ka eh. Marami ka nasasabi pag nasa labas. Pero may mga realities na kailangan mong i-confront pag nasa loob ka. At kailangan mo i-win over yung mga colleagues mo doon sa pinaglalaban mo. Otherwise, ma-isolate ka, walang maniniwala sa'yo, walang susuporta sa'yo. So it's not a one-man team, ano? Yes. It has to be, So that accounts for the, lagi lang sinasabi na this is fraternal ang inyong ang samahan niyo sa Congress, di ba? Yes, it pwedeng ganon, pwedeng fraternal. But then again, halimbawa tumakbo ako sa promise na bibit-bitin yung issue ng mga manggagawa through legislation. Right. And how can I do that kung kaaway ko lahat ng mga members of the House? Kaya bago kasi sa TikTok, sa Facebook, sa social media, talagang palaban. Tulad nga ng nabanggit nyo. Maraming nakaaway, maraming nakabangga na mga politicians. But when I entered the House of Representatives, kinailangan na makita nila na hindi lang maingay ito si Eli sa social media. He knows what he is saying at maayos to kausap. At yung rooted to sa principles niya. Yun yung gusto kong makita at maintindihan ng mga House members sa akin. At tingin ko naman, at this point in time, nakuha ko yung respeto na yun sa House members. And I would like to maintain that relationship with them. Kasi ang daming pinangako nung kampanyahan eh. At yung mga manggagawa, umasa sila na, oy, na-inspire kami dito. That's right. May mangyayari pag binoto namin to. Ayokong ma-fail yung mga naniwala sa amin, sa kamanggagawa party list. At yun yung pagsusumikapan hanggang matapos yung term ko. Yun ang, how many, Kong, ilang seats ang hawak ng manggagawa party list? Well, we have one seat. Ako yung representative ngayon. Yes. Okay. Pero very interesting, alam mo, Boss Jojo, kasi hindi kasi kami kagaya ng ibang mga grupo or party list na tumatakbo na they have the traditional machinery.
in the sense na wala kami masyadong advertisements, wala kami masyadong malaking makinarya. Pag nangangampanya nga kami, naalala ko, wala kaming malaking stage, wala kaming ano lang, nasa gilid-gilid lang. Ako mismo nag-house to house, namimigay ng flyers. Inasahan talaga namin yung support ng mga tao, ng mga manggagawa, at ordinaryong Pilipino. At yung authenticity doon sa sinasabi, pinaglalaban. Tapos, nag-rely lang talaga kami sa suporta ng mga tao. Kung ano lang, kung traditional machinery lang, talo na kami. Talo na, oo. Wala kaming pera Yun ang maganda ngayon sa social media, Kong. Yes, yes. Now, you are able to reach more and network with other people, especially, communicate your ideology or whatever it is that you want. Through social media, mas maganda kasi Tama. I think equalizer ang social media. Wala kang pambayad sa advertisement, wala kang masyadong materials. Use Facebook, use TikTok, use other social media platforms. So nakikita nila yung passion. Kasi ako, I for one, sinabi ko nga sa inyo na isa ako sa mga engaging din yung the way you said it, no? And you're very passionate about it, no? At saka especially now, ang kailangan natin is not just the wisdom and the intelligence and the smartness of the youth, but the energy. You have the time and the energy to put this all into fruition. Yun ang importante ngayon. Nandiyan sa inyo yung lakas di ba? Kasi medyo bata pa rin, no? Isip bata. Tsaka mahilig sa bata. Hindi, kasi mga anak ko bata pa. Oo, tama. Mahilig ako mag-alaga ng mga bata. Mayayari tayo dito. Biro lang naman. Pero when it comes to yung party list mo, in your advocacy, I want to focus on that. Kasi yan ang gusto kong i-push mo no? Yung equal opportunities as far as salaries is concerned, as far as benefits concerned, sa mga manggagawa natin. Kasi explain mo nga yan sa ating mga nakikinig na nanonood. We run on the platform of abolishing yung provincial rate na tinatawag. Kasi may batas na nagtatakda na yung sahod halimbawa sa Cavite, hindi pantay sa sahod dito sa Metro Manila. At kadalasan, yung sahod, yung minimum wages sa probinsya, sobrang barat. At tingin namin, since 1989, kung kailan naging batas yan, nagbigay siya ng injustice sa mga manggagawa sa probinsya. And that's the reason why nagsisiksikan tayo lahat dito sa lahat nagpupuntahan sa Manila. Metro Manila. So, kapag inisip natin, napaka-illogical Halimbawa, yung security guard, say for example, sa Bulacan, parehas ng ginagawa ng security guard dito sa Metro Manila. Same risk also. Same risk, same number of hours, same nature of job. Pero bakit ang sahod ng manggagawa dito sa Metro Manila, 695, the highest? Pero pag lumipat ka ng Bulacan, nasa around 500 plus na lang ang minimum wage. In the same manner, pag tinignan natin, halimbawa katabi That's daily, ano? Yes. Halimbawa katabi ng Metro Manila, ito napaka-illogical. Las Piñas, ang tawid mo ay Bacoor, Cavite. Ang naghihiwalay lang, Zapote Bridge. So, sa Las Piñas, 695 pesos ang minimum wage. Tumawid lang ako ng Zapote Bridge, Bacoor, Cavite. Nasa 500 plus na lang. Nung tumawid ba ako, yung cost of living ko nagbago. Ibig sabihin ba, mas nagmura ba yung bigas doon sa kabilang sa Cavite kumpara dito sa Las Piñas? Hindi naman Yung kuryente ba, yung internet, yung pangangailangan ko bilang isang tao, nag-iba ba? Hindi, pares. Kadalasan, mas mahal pa nga sa probinsya. Isa pang halimbawa, ang katabi ng Marikina is Rizal, Antipolo. Yes. And I've been to the border of Marikina and Rizal. Alam mo, Boss Jojo, ang naghihiwalay lang poste. Poste lang. Poste lang. So, 695. Pagtawid ko, 560 na lang. Tapos, may isa pa. Ito, isa sa mga sumikat na vlog ko. Yung sa mall, somewhere in Cainta, Pasig. So, lumipat lang ako. Tumawid lang ako. It took me 3 seconds. To go from one mall to another. Lilipat lang, tatawid lang. Pero dito, 695. Doon sa kabila, 560 na lang. So, kita napaka-illogical. Right. So, ang binabanggit namin, kailangan i-correct itong injustice na to. Na hindi dapat ibata yung sahod doon sa location kung saan ka nakatira. At the same time, gawin nating pantay yung minimum wage sa Luzon, Visayas, Mindanao, NCR.
And we can only do that by repealing RA 6727. By legislation, of course. Yes, by legislation. At alam mo, Boss Jojo, hindi naman to ako lang yung hindi lang naman ako yung nakikipaglaban dito eh. Okay. Marami ang nakikipaglaban dito. So, yun yung pinaglalaban namin, Boss Jojo, na ma-repeal itong batas, yung RA 6727, on the basis na illogical na itakda ang minimum wage according sa lugar, on the basis na yung nature of work, ang construction, ito, madalas kong gamitin na halimbawa, ang construction worker sa Visayas at Mindanao, pares na ginagawa ng construction worker dito sa Metro Manila. Pero magugulat ka, Boss Jojo, ang labor cost dito sa Metro Manila is 800 pesos. That's correct. Ang labor cost sa probinsya, 500, 600 pesos. Mas mabigat ba semento dito sa Metro Manila? Mas magaling ba maglagari? Yung mga... Mas kulado yata. Diba? Parehas lang naman. So, and sa lahat na nakakausap ko, Boss Jojo, naniniwala sila, tama nga naman, na dapat i-review as to how we fix our wages in the Philippines. So I run on that promise, Boss Jojo. And gladly, many of the workers, nag-resonate yung message namin eh. Talagang maraming naniwala, maraming nagsabi, tama yung binabanggit ni Ellie. At ito rin pinangako ko. When I run during the elections, and sakaling manalo ko, wala akong ibang atupagin, kundi issue ng mga manggagawa. Mabuwag yung provincial rate, ipantay ang minimum wage ng mga manggagawa, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, have you talked to the wage board about this? Kasi I think sila yata ang isa sa mga nagpo-formulate niyan, di ba, Kong? Nagharap kami. Okay. Nagharap kami sa House, nagharap kami sa Senate, at talagang china-challenge namin itong wage fixing mechanism. What they're saying is, nasa batas yan. Sabi nila, ang Department of Labor and Employment will not actively support or go against any measure, kundi ipapatupad lang nila kung ano yung nakasulat sa batas. Kalokohan po yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga wage boards, Boss Jojo, for the past 30 plus years, pag gumawa yan ng wage order, laging barya-barya. Laging pabor sa mga business, sa mga malalaking negosyante. We are not anti-business. What we are saying is, bigyan naman natin ng hustisya yung mga manggagawa. Biruin mo, laging sasabihin, isipin natin yung capacity to pay ng mga negosyante. Okay, that's fine. Walang problema dyan. Pero pag tinignan natin throughout the years, yung kita ng mga malalaking negosyante, pataas ng pataas. Yung labor productivity, aktual na nagagawang serbisyo at produkto ng mga manggagawa, pataas ng pataas. And you have data that validates this? Yes. Nung plinat namin, nung batay sa pag-aaral to, yung real labor productivity, nagagawa ng mga manggagawa, pataas ng pataas throughout the years. GDP growth, yung kita ng ekonomiya natin, pataas ng pataas. Pero pag plinat natin yung sahod ng mga manggagawa, 2001 up until now, hindi nagbabago. So it remains stagnant, walang growth. So the question is, saan napunta yung sahod ng mga manggagawa? Diba? Ano nangyari sa sahod ng mga manggagawa? So, ibig sabihin, yung just share in the fruits of production, yung bahagdan o share ng mga manggagawa doon sa produkto na sila naman ang lumikha, doon sa serbisyo na sila naman ang gumawa, hindi sila nakikinabang doon. And then here we are saying, every year, year by year, pataas ng pataas ang kita ng ating ekonomiya. Year by year, gumaganda ang ating ekonomiya. So what we are saying, ang pinaka punot dulo nito, Boss Jojo, is that gusto natin na makuha ng mga manggagawa kung ano yung makatwiran na bahagi doon sa iniambag nila sa ekonomiya. And if we are going to look at it that way, na hindi lang simpleng cost yung labor ng mga manggagawa, investment ang pagtingin natin sa manggagawa. Just imagine, if workers are well paid, they are happy. Correct. And if they are happy, they are more productive. More productive. And if they are productive, who benefits? The business, and the community. And the community. Correct. Yun ang which means more revenue for them also. Yun ang pinupunto namin. Dapat hindi tignan ang mga manggagawa, yung labor, as simple cost in the accounting books. Kasi pag tinignan mo ang manggagawa na parang cost lang sa accounting books, kahit piso lang ang itaas sa sahod ng manggagawa, aaray ka. Alam mo, ang ganda ng lay down mo niyan, Kong. Tama yung sinabi mo na yan. I agree all the more with you, no? Hindi dapat siya tinitignan na cost eh. Yes. Dapat tinitignan mo yan, dapat nga partnering mo yan eh, di ba?
Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Pwede kaya yung parang you will not go anymore to the wage board? Pwede ba yung direct na lang to the company if you Yeah. make a legislation? Say, for instance, a part of the company will 1 or 2% will be shares that will be distributed among the ano. Pwede ba yung ganyan? Diretso na? Alam mo, po pwede yan, Boss Jojo eh. Oo. In an ideal world. In an ideal world. Diba? In an ideal Which world. only you can do. Ideally. kasi Boss Jojo, tignan mo kung gusto ng mga companies na gawin yan, they could have done it. Diba? No, but by legislation. May legislation, pwede, walang Pwede. problema. Oh, pwede Pero pa nun, oh. ang problema, hindi naman lumulusot din sa sa no, Congress, yan di ba? Oo. So, kaya hindi natin masisisi yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na tignan yung House or Congress for that matter, Senate and House, both of the houses of Congress, titignan nila, hindi naman kami pinakikinggan ng mga yan. that's Puro true, mga negosyante lang mga nandyan. And if you're going to take a look at the composition of Congress, magugulat ka, maraming mayayaman dyan, maraming mga negosyante dyan. Kung hindi man mga negosyante, baka pinapatakbo ng mga negosyante. Right. So, Let me just pound on this again. Ayan. No? Kasi gusto ko lang ulitin yung sinabi. I want to echo this again doon sa mga nakikinig sa atin. Napakaganda sinabi ni Kong Elin. Talagang, kailangan makita mo yung tawag dito, contribution ng mga manggagawa natin. Yes. Not as a cost, but a partner talaga no? Yes. Na dapat mabigyan justly Yes. yung pag-angat nung especially sila mo, pag-angat ng negosyo, dire-diretso pala yan. And it's validated. You can go into the They can figures Google for that. it. Oh, di ba? You They can can Google it. And yet, stagnant. Hindi gumagalaw Yes. yung ano. Dapat yan sabay ang growth nyo, di ba? Yes. That's what you're saying, no? Yes. Isa pa sa binabanggit po, Sojo, na I'd like to, kasi ito yung madalas na, pag tumaas ang sahod, tataas din ang presyo ng mga bilihin. So the assumption is, dependent ang prices sa wages. Kung pag tinignan natin, the last legislated wage increase was 1989. Ganun pa katagal pa? Yes. The legislated, 1989. From 1989 up to now. Ilang libong beses na tumaas ang presyo ng mga bilihin. So, ibig sabihin, hindi dependent ang presyo Hindi sa sila talaga sahod ng mga correlated, manggagawa. And one of the studies of School of Labor and Industrial Relations of UP proved that na walang kinalaman o insignificant, hindi positive or negative yung relation ng wages sa prices ng commodities o doon sa inflation na tinatawag. So yun yung binabanggit namin, bro. Wag natin gamitin na na argument na papataasin niya ng presyo ng mga bilihin. Kasi kahit hindi tumataas ang lagi nila sinasabi. kahit hindi tumataas ang sahod ng mga manggagawa, tumataas ang presyo ng mga Sabi bilihin. ng lagi na pag nagtaas tayo ng siyempre cost yan. Kasi nga precisely what you're saying is lumalabas na ang wages is part of the cost of the company. Yeah. No? Well, it's part of running the company, but if you look at it from the point of view of cost, talagang ganun nga. So dadagdag nila yon sa production, sa itataas sila, no? Kaya, Boss Jojo, actually, pag pinag-usapan tong wages, price, relationship nito sa inflation, etc., I can discuss about this all day. Oo nga With passion, with passion. Papakita pa, we can compute. Pero ang gusto ko lang din i-point out dito, yun nga, again, huwag tignan ng mga negosyante na negative to. And I am appealing to our friends sa business sector na tignan to the other way around. This is an investment. When your workers are happy, they are more productive, and if they are more productive, magbe-benefit ang ating mga negosyo and our community. Have they actually given you something, Kong, na parang to counter offer, if you'd like to call it that, no? Na Kong, ito na lang, itong natin, baka mas workable muna ito para sa mga gagawa natin. Have the business sector or maybe any of the other has gone to you with something? Maybe Sadly, Boss Jojo, ang naging attitude kasi ng business ay i-refer palagi sa regional wage boards, yung sahod ng mga manggagawa. And ito, nung nakaraang Congress, pumasa yung 200 pesos legislated wage increase. Pero hindi siya umusad, hindi naging ganap na batas.
ang pagkakaalam namin Saan nawala? sa Senate. Sa Senate, nawala. Sa Senate. Kasi hindi kinonvene. Marami doon nawawala. May hindi nag-convene eh. Hindi kinonvene noong Senate yung bicameral conference committee meeting. Naubusan na ng oras, hindi na naging ganap na batas. Pero ang isa sa nakaabot din sa amin na info ay talagang inopose ito ng mga malalaking mga negosyante na they cannot afford to pay additional 200 pesos or even 100 pesos. So the additional 50 pesos sa NCR is enough na daw. Kaya challenge ko eh. All those people who will say na sapat ang minimum wage, sige po, pagkasahin natin minimum wage. I am challenging them mag-minimum wage challenge. Subukan nating pagkasahin sa isang buong buwan muna. And I think many will agree na hindi yan sapat. You've done extensive research on this already, Kong, Yes, no? Lahat ng no? Not only research, Boss Jojo, kasi manggagawa rin ako eh. Unionista at hindi ko ini-strip sa sarili ko yan. Nakabarong man, madalas, ayoko nga nagbabarong, Boss Jojo, kasi nasana yung mga tao, naka polo shirt, naka-short, may bimpo. The usual manggagawa. Pero kahit nakabarong ako sa Congress, I consider myself still as a worker. In fact, Boss Jojo, I am getting only minimum wage from my salary. Yes. Oo nga binigay mo yung Tuloy-tuloy yun. Boss Jojo. salary mo sa organization para lang just to no? Yeah. Oo. And that's very noble of you. We need more of those, especially now, no? I think, Boss Jojo, ayoko naman kasi na parang tignan na napaka-benevolent naman ni Eli na binigay niya yung sahod niya. That's part of me solidarity. Nagbibigay ako ng solidarity sa mga manggagawa kasi hindi kailangan ng mga manggagawa ng awa, Boss Jojo. Ang kailangan nila is concrete actions. Ang kailangan nila ay mga policies na talagang makakapag-uplift ng kanilang buhay. So yung pagkuha ko ng minimum wage, it is a symbol of me na hindi tinatalikuran yung pagiging manggagawa. And I know how to live with minimum wage. At alam to ng mga staff ko sa Congress. Hindi to pang PR lang, hindi to pang papogi lang. At alam din ng mga nakakakita sa akin sa House of Representatives na seryoso. Kaya pinaglalaban ko, Boss Jojo, na itaas ang sahod. Kasi pag tumaas ang sahod, tataas na rin sahod mo. Hindi mo naman kailangan pampapogi na dahil hanggang ngayon batang John Lloyd ang dating mo. Sinabi ko na bata kasi medyo may edad na rin si John Lloyd. Batang Jojo. Pero alam mo, Kong, again, it's very refreshing to have young legislators like you, young politicians and public servants like you. Kasi, I've lived through a lot of how many na rin. Pero it's very refreshing na ganyan na you make an example of yourself, no? Foremost kasi yan katulad yan binibigay mo yung part of your sweldo or yung sweldo mo, ganyan, 'di ba? And hindi yan pampapogi lang. You're walking the talk, 'di ba? Yun ang importante diyan. So anyway, let's now go back to the wage again no? Where are we now here? Did you have to again to refile or again na ang status natin pagdating diyan sa ganyan? 19th Congress pumasa na sa third and final reading ang legislated wage increase 200 pesos. There is a particular rule in the House Rules na section 48 of the House Rules which says that if there is a law na umabot hanggang third and final reading, pero they failed to become a law, pwedeng mabypass niya na yung first reading, committee hearings. So, yun ang pinupush namin, na sana itong legislated wage increase ay dumiretso na agad sa plenary debate, hindi na dumaan sa committee. Wala nang committee. Sadly, hanggang ngayon, and we hope, alam mo si Congressman Joel Revilla, the Labor Committee Chairman of the House of Representatives, is very supportive about this. But still, kailangan merong proactive na initiative from the House leadership na talagang ipakita niya na seryoso ang House na itaas ang sahod ng mga manggagawa. So we have yet to see, Boss Jojo. Ngayon, ang SISTE, nasa wage boards pa rin ang pagdedetermine ng mga sahod ng mga manggagawa. And that's not enough. Ako, sinasabi ko categorically, barya-barya lang yan. Yung mga wage orders na lumabas at lalabas pa. Unless otherwise talagang decisively, ang House of Representatives will say,
Okay, tama na yung mga wage orders na nilalabas ng mga regional wage boards. Magpasa tayo ng isang batas na legislated wage increase. And just to address yung concern ng mga tao about this. Halimbawa, pag tinaas daw ang sahod, paano naman yung mga maliit at maliitan na negosyo, small and micro enterprises? They're exempt from that. So exempted Yes. sila. Okay, let's make that very clear. I was Yes. going to ask you that Yes. question. Yes. Kasi yung medyo, siyempre, we have to also think of the small players, no? Yeah. Para yung lalo mga startups, no? Meron na kayo dyan kung na conditions or maybe yung things that you can, yung nandyan na yung mga kondisyones, Yeah. yung mga Yeah. rules or R&R, no? Para lang din maprotektahan din sila or at least masuportahan, not protect is the better word is to support Yeah. them in their new ventures or yung kanilang thriving venture pa lang, starting venture. Meron na ba tayo dyan? Alam mo, Boss Jojo, had they read yung Section 6 of the legislated wage increase na bill in the 19th Congress, malinaw na nakasulat doon. Small enterprises, i-incentivize. Okay. So may Yes. incentive sila. Coming from where? From the government. From the government. Okay. Micro enterprises exempt. Kasi meron ng BMBE law na tinatawag, Boss Jojo. Ibig sabihin, if you are micro enterprise, ano ibig sabihin yan? Businesses with initial capitalization or asset size na 3 million and below, employing 10 and below na mga manggagawa. Ano yan? Yung mga barbershop, mga tindahan, yung mga, basta mga maliliit na mga tindahan, exempt sila sa pagbibigay ng minimum wage. So, okay. no one can use the micro enterprises as an argument against Okay. wage increase. Ito yung binabanggit ko dun sa mga malalaking negosyante. Huwag naman kayo magsalita on behalf of the micro enterprises because we know na yung Wala naman, yung di naman sila struggle kasali, nila oo. at hindi sila kasali dito sa usapin. So sino tina-target natin dito? The big businesses who can pay their workers more and they have the capacity to do that. Boss Jojo, kanina nga diniscuss ko, di ba? Yung Pataas sila ng pataas. oh. Yung pataas sa So, pataas sila. kaya mas malalaking mga negosyo ang pinatutungkulan natin dito. And gusto rin namin na i-put forward sa discussion, palitan kasi natin yung paradigm ng gobyerno. Ang problema kasi as to how we approach businesses in our country, yung mga malalaki, mas pinapalaki. Ang pinapababa yung corporate income taxes. So, lumalaki yung mga malalaki ng mga negosyante. That could be part of the incentives also for the low. Ang problema, Boss Jojo, yun nga, yun sa mga malit at maliitan na enterprises. Halos walang incentive. Ang hirap pa kumuha ng ang dami red tape. Ay, nako. Punta ka ng City Hall, punta ka ng barangay, di ba? Mag-apply ka. Ilang layer 'yon, Si kapitan manghihingi, si mayor manghihingi. Ang dami. This is true, di ba? Alam ng lahat 'to na. Kaya yung iba na mga magnenegosyo, sa halip na magnegosyo, hindi naman kami na-incentivize na magnegosyo. So, ang gagawin namin, wag na lang kami magtayo ng negosyo. Or, nabuo na yung negosyo, naitayo na, along the way, malulugi, magsasara. Kasi hindi sapat yung kanyang mga nakukuhang suporta from the government. So, hindi siya makapag-compete. So, what we'd like to do is, palitan natin yung paradigm. Suportahan natin yung mga mas maliliit para lumaki sila. Kasi kapag lumaki yung mga micro and small enterprises at naging competitive sila, ang makikinabang niyan ulit, mga manggagawa at yung communities. Because most of the jobs here in the Philippines, more than 90%, mga micro small enterprises. Pero pag tinignan natin yung percent share ng employer, ng mga manggagawa, syempre, pinakamalaki pa rin ang mga manggagawa nandoon sa mga malalaking mga negosyo. Right. Around 30% nandito sa mga micro and small enterprises. Significant pa rin yun. Significant pa rin yun. So if you will support and incentivize micro and small enterprises, you are also incentivizing yung 30% ng mga manggagawa na nandun sa And these are also taxpayers. These are also taxpayers. Kaya nga pag naririnig ko, halimbawa yung mga nag-online, mga online seller, mga maliliit na mga negosyante, katakot-takot na mga buwis, yung binabayaran nila, tapos ano malalaman nila, bayad kami ng bayad ng buwis, tapos kinukurako. So, wala na ngang incentives for their businesses to grow. Tapos, napakalaking factor pa na nagdi-disincentivize sa mga negosyante, maliliit na mga negosyante, yun nalalaman nila na massive corruption in our country. And I think that's really bad for the workers, for the businesses, and everyone generally dito sa bansa natin.
Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. You mentioned about corruption. Yeah, okay. What's happening now? How's the House with this? Anong yan? Kasi nawala na rin si Speaker, Yes, di ba? yes. Na ngayon what is the sentiment now in the House? I'll be very candid about this, Boss Jojo. Talagang dama namin yung sunog sa House. Halos walang tiwala yung mga tao sa House eh. Kasi lahat kami tinitignan na corrupt naman kayo lahat eh. I do not blame yung mga tao na tignan kami ng mga corrupt kami pare-parehas. Kasi una, pumutok yung flood control issue. Meron na ba nakulong? Wala pa nakulong up until now. Wala pang napanagot. Tapos, maririnig natin doon sa mga ongoing na hearings, hindi pa daw makapag-establish ng link sa mga politiko. Hindi ako maniniwala doon eh. Nakakayanin lang ng mga contractor, nakakayanin lang. Halimbawa, can I name names? Halimbawa, ng mga contractor, ng mga diskaya, kakayanin ba nila sila lang yan? Kakayanin ba ng mga taga-DPWH, ng mga district engineer na sila lang yan? Na wala silang kasabwat ng mga politiko? So, walang maniniwala dyan. So, hindi yan, it takes two to tango. It's a whole dance group. Yes, it's a whole dance group. Exactly. Kaya ang sentiment ng mga tao, kailangan may mapanagot, kailangan may makulong. The sad reality is, even among our colleagues na talagang sangkot dito sa flood control mess and the corruption mess na kinakaharap natin ngayon, parang lahat walang kinalaman eh. Diba? Gusto namin, I know marami sa mga colleagues ko sa House na gusto ring may mapanagot. Kasi lahat kami nadadrag eh. Yes. Lahat kami nadadrag at marami namang reasonable sa loob ng House of Representatives. But again, we cannot blame the Filipino people kung tinitignan lahat ng congressman ng mga corrupt. Hanggat walang gumugulong ang ulo dyan. And I've been very consistent about this. Kailangan may gumulong ang ulo. Kailangan may makulong. Hindi nga lang basta makulong eh. Sequester yung assets. Okay. Bawiin ng gobyerno yung assets na yan kasi nagpakayaman yung mga yan gamit yung pera ng taong bayan. So, yun yung gusto naming mangyari. I believe hindi lang naman ako may gustong mangyari nito. Gusto naming mangyari sa loob ng House of Representatives. And let's make people accountable. Halimbawa, Zaldico. Diba? Zaldico hanggang ngayon hindi pa rin napapauwi. We can cancel his passport. Pero na-cancel ba yung passport? Hindi nga na So yung mga proper measures should be enforced now more than ever. Yes, no? yes. It should And ito, if the administration is really serious about addressing the issue of corruption, well, the president can mobilize the entire instrumentalities of the state. Mobilize NBI, ombudsman, lahat ng mga ahensyang may kinalaman dito. Kaya eh. Pupwede may... That's your message to the president? Yes, pupwede. That's good. Pumunta ako ng ICI. I submitted a letter to the ICI. I-live stream nyo yan. Yung mga proceedings ninyo. Congratulations and thank you to you. Isa ka pala doon sa mga unang nag-ano ng SALN. Yes. So, binabanggit namin. And this is voluntary. Yes. Dapat naman kasi, dapat naman ilabas yung SALN ng mga public servants. Ang idea is, gawin nating kahiya-hiya yung corruption at gawin nating kahiya-hiya yung extravagant and lavish lifestyle of public servants. Yung imagine, Boss Jojo, a congressman is salary grade 31. So that's 300,000 a month. So malaking question agad, kapag ang isang congressman ay namumuhay, may mansion, may 10 SUV, merong mga suburban, merong mga bulletproof na mga sasakyan, helicopter, yate, malaking may question. Mga side chicks. Maraming chicks. Yun, okay lang sana, pero malaking question yan. If you're only earning 300,000 a month, how come na meron ka sobrang extravagant and lavish yung lifestyle mo? So gawin natin kahiya-hiya, dapat nga ipahiya yung mga yan. You think the president is doing yung talagang what needs to be done when it comes to corruption? Is he doing right? Is he doing good?
Well, Or dapat pang more teeth? Or anong masasabi mo kay Presidente ngayon? ano eh, ang public perception at ang perception ko rin kay PBBM, puro PR eh. Wala napapanagot eh. Alam mo, I can feel his sadness na napapaiyak siya, nagagalit siya. Eh ako rin nagagalit, naiiyak din. Daang bilyong piso pinag-uusapan natin right, dito eh. Sinong hindi magagalit, sinong hindi maiiyak. Pero if he's really serious about this, as the executive, as the president, he can do that. Eh, meron nga napadala sa ICC. Actually, I agree diba? with you on that eh. Diba, Kasi ikaw na yung you're the man on top eh. Whatever it is that you Yes. history will be judging you for Yes. what you did, no? So dapat I think talagang And it's a challenge to the president. yes, that's It's a a big challenge to the but- president. Even needs if it to step up, means, no? even if it means, pinsan mo yan, kamag-anak mo yan, kaalyado mo yan, kung talagang seryoso ka, pakulong mo. Pakulong mo. Hindi po pwede yung puro PR na lang. Galit na kasi, Boss Jojo, yung mga tao yung mga manggagawa. Hindi natin po pwedeng itakda o sabihin kung ano yung po pwedeng gawin at hindi po pwedeng gawin ng mga tao. Pag nanggulo ang mga tao, justified yan. Eh, hinayaan natin na tumungo sa kaguluhan eh. Eh, simple lang naman ang hiling ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino. Lahat ng sangkot dyan sa flood control mess, kulong natin, panagutin natin, sequester their assets. Up until now, walang nangyayari. Umahaba yung kwento, dumadami yung cast of characters, tapos anong mangyayari? Walang mapapanagot. Diba? So ayaw natin na makakalimutan na lang to, may babaon na lang to, yung usapin na to, tapos mag-move on tayo, another elections, meron na namang mga bagong mga politiko na upo sa iba't ibang positions, tapos walang mangyayari. Tapos ganun din. Tapos ganun lang din ang mangyayari. Okay. So, kaya if again, to the President, PBBM, if the President is really serious about this, enough with the PR, enough with the theatrics, enough with yung mga pakitang tao, makinig ka lang talaga sa mga manggagawa, sa mga ordinaryong Pilipino. And everyone will say, not enough yung nangyayari ngayon. Speaking of theatrics, isa sa mga nagpapababa sa kanya talagang congressman din, one of the youngest congressman. I think I know kung sino pinatutulan mo. Pagkalaman. Di ba? O si Kong Kit Kat. Oo. Congress Meow. Congress Meow. Diba? Anong masasabi niya? Ano niya? Tingin ko, magkaparehas kami sa bagay na... Are you good friends? Are you... Nakakausap ko siya sa Talaga? House of Representatives. I may not agree with whatever he's saying, pero nakakausap ko siya. And I understand where he is coming from. And people can say a lot of things about him, but no one can deny that what he is saying is true. It's naked truth. Eh, syempre, iba lang ng approach. Iba yung approach niya, iba yung approach ko. Pero tingin ko, nagkakasalubong kami doon sa isang fact na kaya naming sabihin kung ano yung nararamdaman at nakikita namin, na hindi iniisip kung ano yung maaaring pwedeng sabihin or i-react ng mga nakapaligid sa amin because that's the truth. And masakit man ang katotohanan, kailangan sabihin, di ba? That's true. Kahit sino pa yung nagsasalita niyan, kung yun ang totoo, ang nakakalungkot lang, Boss Jojo, nare-reduce kasi doon sa, siyempre maraming nagko-question sa mental capacity ni Congressman Kiko Barzaga. Ayokong ma-reduce sa ganun. And even for the sake of argument, kahit nasabihin natin may challenges doon sa mental capacity ni Congressman Kiko Barzaga, even if that's the case, I'm not saying that's the case, but even if that's the case, Okay. what he is saying still is naked truth. It's still And true. that's the reason why people are drawn to him. They're not supporting Kiko just because he's morally upright. They're not being drawn or gravitated towards Kiko Barzaga because what he is saying is morally correct, but what he is saying is naked truth. So you may not agree with the guy. You may not agree with the guy with his tactics, with whatever he is saying. Pero Actually, yun din yung aking naman, no? In fact, there was even one tawag dito, one post that went through my came through my thread. Tapos ay lang, no? Ay tawag dito, ay commented. Yeah. Sabi ko nga, tama naman yung to a degree. There are things that he's saying na which actually there's Yes. truth in it, no? It's not what he says, but maybe by
by the manner by which he says it. Yes, I think exactly. that is the ano. So kaya lang. Kaya I told him, Boss Jojo, na at the end of the day, colleagues tayo dito sa House of Representatives. Kung aawain mo kami lahat, baka maubos na yung kakampi niya. mag-isa ka lang. Mag-isa ka lang. Sabi ko, wag mo awahin lahat. If you want your colleagues to believe in you, reach out your hand. Kasi ano yung ethics committee yata na ano na rin niya no, na medyo na gano'n niya na. Marami na offend si Congress Miao. Kiko Congress Barsaga. Miao, Marami siyang na-offend. And I think he is prepared to face the consequences of his actions. And with that, I think he got my respect in a way. Na tinitignan na iba yung pagtingin sa kanya ng mga tao. Ako nakikita ko yung pagiging bold enough niya na sabihin yung mga pero maganda. kasi ang kanyang stance is kasi I had some of my guests also tell me na he's fighting for dynasty, political dynasty, Yeah, he is. and ano Dynasty. dynasty rin sila, ganyan. And, But he is honest enough to admit that. oh, right. When he said when he said that the house is corrupt, this is from Kiko. He is not saving himself from that. He said na ako rin corrupt. Di mag-rally kayo against me. When I say na dynasty ang mga nandyan, I myself is part and a product of dynasty. Ito sabi ni Congress Miao Kiko Barsaga. So rally against me. So, sabi ko, this guy, grabe yung self-awareness. You have to give it to him. He has his own style. Yes, and yes. well, whatever works. Di ba? Yes, Sabi nga yes, nila. No? yes. So, yun lang naman kasi, ewan ko, baka kami, huwag naman ganyan, iho. Konting ano lang naman, di ba? Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Oh, naniniwala naman kasi. But, anyway, we have a segment here we call Name Drop. Okay, Kong, okay, no? okay. What I'm going to do is say a few names, tapos you drop your thoughts Okay. on it very quickly. Okay, we start off with, ayan, Rep. Rene Co. Rep. Rene Ano Co. muna, before you get, are you single? Yes, single. Oh, really? Single. Oh, Ayaw okay. So, single. Good, Single. good. Ready to mingle and available, Ready. ha? Parang yung ibang staff mo rito, parang, uy, ayos ito. Ha? Diba? Okay, so tama-tama. Simulan na natin kay Rep. Rene Co. Rep. Rene Co. Single din si Congressman. Hindi ko alam. Hindi, alam niyo sa akin, single. Baka ano to, showbiz. Showbiz. Okay. Nakakausap ko si Rep. Rene at nakakapagtulungan kami on issues sa House of Representatives. Okay. Do you find her pretty? She's pretty. Yeah, she's pretty. Okay. Showbiz na naman yun. Showbiz. Alam naman sa akin. Di ba? Okay. To Rep, ayan, is another one of the young guns also. Congressman Rep. Sandro Marcos. Sandro Marcos. Well, si Maju yan eh. Oh, si Majo. Oh. Pero hindi kami ganun nagpapansinan sa House of Representatives. Yun lang, hindi kami nagpapansinan. Pero you're not working on anything together? No. Wala pa? Wala. Oh. But you haven't talked to him about itong yung wage? Wala pa. Hindi pa kami nakapag-usap about that. All right. Rep, House Speaker Boji D. Boji D, tignan natin. Let's give him a chance and prove his worth as the Speaker of the House. So yet to see. Yet to see. Yet to see. Okay. Senate President Tito Soto. Tito Soto, One Ball University. Name drop, yun ang unang pumasok sa One Ball isip. University. Well, marami tayong natutunan sa One Ball University. Yeah, ha? tama. Di ba? Ever since. So, no, but well, he's an old guy, wise man of politics. Yeah, You know? Wisdom. Matagal All right, na siya. matagal na naman siya din. President, Vice President, VP Sara Duterte. VP Sara Duterte, controversial. Controversial. Very controversial. Very controversial, ha? Okay. Okay, BBM. BBM, naka. Anti-controversial. Pwede. Oo. Pwede, ha? Oh. Thoughts on him? Ito, last leg niya na sa administration niya. Last 2 minutes. Well, I can say, the lame duck. Lame duck. Yeah. Oh, so he needs to have
more grit Yes. and more teeth. Let's see. That's what you're saying, ha? Let's see. Okay, well, the president watches the show. Okay. I'm sure. Hi, President. Oh, dapat Separation makuha. of powers, Oo. co-equal branches. So, ayun. So, ba't ganun? Uy, there's some, ewan ko lang, ako chismis lang to, ha? Merong ano daw to have the, is there still time to have the form of government medyo tweaked a little bit Ah, for prime minister and all these things? babaguhin yung, Oo. yung form of government. Oh, Hindi kasi nga issue ng mga tao yan eh. sabagay. If they will do that now, they will change the constitution, make it parliamentary or whatever parliamentary, right. whatever form of government. I think the people will So- it's a very unpopular move now. The issues of the day are, of course, Yes. the usual, the And people food, will just- shelter, clothing. yes. Let's put it as basic as possible. Titignan lang ng mga tao yan na pabaguhin yung konstitusyon. Siyempre, perpetuation of power lang yan. Alright, Gusto nyo tumagal lang sa pwesto. Oo. So, Self-serving, ha? Self-serving. Self-serving lalabas. Tingin ko hindi lulusot yan, hindi no matter how good yung intentions of changing the constitution, tingin ko hindi lulusot. But you yan. think it's also time also to change it? I think It is na rin, Oo, ano? kailangan nating Too long. i-review what works at yung mga hindi na gumagana at para fundamentally mabago natin yung mga problema dito sa bansa natin. But then again, hindi yan ang issue of the day. And it's not the priority. It's not a priority. Maraming dapat unahin other than changing our constitution. On that note, kung uunahin natin, pag tayo pumasok sa karaoke bar, anong uunahin mo kakantahin? Ano ako, Engelbert Humperdinck. Engelbert! Ah, Bilib ako sa'yo, ha? Yung, lalo old tumaas soul ako pag-ibig eh. ko sa'yo, yung Oo, old soul, ha? old soul. Oh, Engelbert a Humperdinck. man without love. Oh, yung ba yun? I sige, can sige. remember when. Hindi ko lang. Paano yung lyrics yun? Yung chorus. Na, 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 na. Every day I wake up, then I start to wake up. Lonely is a man without love. Yeah. Parang may hugot ko, ha? Medyo na. Showbiz na naman eh. Hindi, marami pumipila sigurado, no? Dahil yung anyway, but it's nice to have you again. It's a Yes. fresh Thank you, breath, breath of fresh air for, Thank you for having our me. politics, and I'm a believer of your body of work, especially on before. I'll give you this time, Kong, to address our viewers for your prayer for the country and yung thoughts and message. Yeah. Now's the time. So mga boss, una, nagpapasalamat ako kayo naglagay sa akin dito sa House of Representatives. Wala tayong ibang pinangako kundi ipaglaban, dalhin yung issue ng mga manggagawa. At yan yung gagawin ko bilang inyong kinatawan sa loob ng Kongreso. Pero again, hindi ko kaya mag-isa to mga boss. Even if I will fight for the rights, issues of workers inside the House of Representatives, I am but just one among 300 plus congressmen. Real political power lies on your hands. Nasa kamay po ninyo, mga boss, mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ang tunay na kapangyarihan. Kayo ang nagluluklok sa iba't ibang mga tao sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan. So kaya nating baguhin, itakda, iguhit yung gusto nating lipunan para sa ating mga sarili. So magtulungan tayo mga boss, tulungan niyo po ako, di ko kaya mag-isa to. Ilaban natin, may pagsusumbungan ako. Pag hindi nangyari yung mga gusto natin sa loob ng House of Representatives, dadalhin natin sa labas. There are 51 million workers in the formal economy alone. Kayo po ang sandigan ko mga boss. So laban lang tayo mga boss. Thank Thank you. you. Thank you po sir. Kong, Ellie. Thank you, thank you. Right. Thank you, And the future looks bright, I have to wear my shades. The future. Maraming salamat. Yeah, thank you. Thank you. Politica all the way. Maraming salamat muli, Kong Ellie. And a bit of recap, sabi po ng ating guest, sabi ni Kong Ellie, ay di raw pwedeng maraming kaaway sa House of Representatives para effectively maisulong niya ang kanyang advokasya and mission. And this is the same advice that he is giving to Kiko Barzaga. Okay, and he is there, number 2, he is there to talagang abolish the provincial rates para sa ating manggagawa. And number 3, dapat daw natin talagang ipahiya ang mga corrupt politicians. Dapat di raw sila lavish sa kanilang pamumuhay. And last but not the least, he is daw a man without love. Yan.
sa karaoke lang. Ayan. At dyan po nagtatapos ang politika all the way. Lagi po nating tatandaan, diskusyon po, hindi po away, opinion lang, hindi personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the